Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ngayon ay magkakaroon ng verse of the day mula sa Romans chapter 11 verse 3 to 5. Sabi dito, Lord, they have killed your prophets, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. Verse 4. But what God is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Verse 5. So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. So dito sa mga talatang ito, pinapakita kung paano kinahabagan ng Diyos ang kanyang bayan. Dito sa verse 3, ito'y patungkol kay Elijah na naiiwang nag-iisang propeta ng Diyos. Ngunit si Elijah ay pinanatili ng Diyos bilang remnant na binigyan ng pag-asa ng Diyos, pinalakas at tinupad ang kanyang pangako sa panahon ni Elijah, maging sa panahon ni Pablo, at maging ngayon, Hudyo ka man o Hentil, na tinatawag na spiritual Israelites na mananampalataya. Yan yung bayang Israel na tinutukoy ngayon. Kung tayo ay na kay Kristo bilang kanyang pinili, bilang kanyang kinahabagan at kinilalang kanya. Nangyari yan kay Elijah. Bakit? Sa verse 4. Sabi doon, who not bow the knee to Baal. So para patunayan na magsama-sama man ang mga dinodiyos nila ay hindi maitutulad o maikukumpara sa tunay na Diyos. Ganito ang sagot ng Diyos. Kaya ang kahabagang ito ay nakaabot sa atin maging sa panahon natin ngayon. Ang bawat sumampalatayang nagsising makasalanan ay pinawalan sala ng Diyos at dumako sa kabanalan ng Panginoon. Ang sabi nga ng verse 5, so too at the present time, take note, there is a remnant chosen by grace, not chosen by works. Binanggit nga doon sa verse 6, but if it is by grace, is no longer on the basis of works, otherwise grace would no longer be grace. So maliwanag doon na sinasabi doon, chosen by grace. Maliwanag na maging hanggang ngayon, ngunit hindi bilang bayang Israel, kundi bilang na kay Kristo Jesus at tinuturing na bayan ng Panginoon. Kaya manghawak tayo sa bawat pangako ng Diyos. At kung ikay kabilang kay Kristo, na kinahabagan, danasin mo ang kanyang biyaya. Na tunay na pinagkakaloob niya na walang bayad, na siyang makita sa atin sa araw-araw ng buhay natin, ay pamuhay ang alimbawa na pinakita ng Panginoong Hesukristo. Na nawa kung tayo kabilang sa pinili ng Diyos, ang niluluhuran natin ay ang tunay na Diyos na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan, na siyang lumalang ng langit at lupa, at di tulad ng mga bulaang propeta na hindi katotohanan at mayroong mga dinodiyos na hindi ang tunay na Panginoon. Kaya ibahagi natin sa iba anumang estado o pinagmulan ng isang tao ay maaari siyang kahabagan ng Diyos. Maaari siyang mapawalan sala. At sa pagpapawalan sala ng Diyos ay pinagiging banal ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nawa ang biyaya ng kahabagan ng Diyos ay patuloy nating danasin sa ating mga buhay. Meron tayong natutunan sa ating verse of the day mula doon sa Romans chapter 11 verse 3 to 5. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos. God bless you po.